Sign na nga ba ito na malapit ng mga anak si buntis dahil nangangaling na ang kanyang mga hita? For today's vlog, gagala muna sa buntis bago manganak. As per my OB ay nakasipali position na nga si baby at anytime pwedeng-pwede na siyang lumabas. Nagsimba nga muna kami dito sa St. Basil Catholic Church bilang pasasalamat sa lahat ng blessings na pinagkaloob sa amin ng Panginoon. Lalo na't malapit namin masalaya ang aming little star. Sa buong misa nga ay nakaupo na lang ako sa super likod ni baby at naninigas ng aking tiyan. Napakaswerte nga ni buntis dahil nakita tayo ni father na nakaupo sa aisle at nilapitan niya ako para bigyan ng blessing bago siya umalis ng altar. Pagkatapos nga ng misa ay nag-aya si Wayne na mag-lunch sa Jollibee dahil gusto daw niya itry yung nagtitrending na adobo rice dito sa US. Alam niyo ba guys, na nagtrabaho din ako dito sa Jollibee before pero nag-resign din ako mula nung nalaman ko na buntis ako. Dahil mas priority nga namin si baby sa tagal na namin tong inaantay. Ganto din ba kayo murder sa Jollibee? Chicken spaghetti with fries plus extra rice. Kahit na nasa Pinas pa lang kami, yung lagi no-order ko sa Jollibee wala nang iba. Guys, try natin yung trending ngayon. So, peel natin tong balat. Sarap po. Sarap. Juicy. Tapos, lagyan natin ng adobo rice. Look. Oh my God. Yan guys, oh. Sarap. Tapos, sausaw natin sa gravy. Mali. Oh my God, ganun sarap. Uwe. Grabe. Try mo. Kahit papano nakakamiss din yung lasa ng Jollibee. Naubos ko nga lahat ng order ko at nagpabili pa nga ako ng triple chocolate roll kay Wayne sa Red Ribbon as our dessert. Pagkatapos nga namin kumain ay pumunta na kami sa aming kaibigan at kila Auntie Annie para mag-overnight. Dahil may appointment ako kinabukasan at malapit lang sa kanila yung hospital. Sa puntong ito napapaisip na nga ako kung itutuloy pa ba namin o uuwi na lang. Dahil nangangalay na nga yung dalawang hita ko at naninigasan na naman ang aking tiyan. Hindi ko nga alam kung sign na ba talaga to kung manganganak na ako anytime soon. Ito nga at cross finger, hindi pa ako manganganak kaya tinuloy na lang namin yung lakad namin. Dito sa US, hindi pala uso na may lock ang gate kaya dumiretso na lang kami at nag-doorbell sa main door. Napakabait nga ng aming kaibigan dahil pinapayagan kami lagi mag-overnight dito. Pagkadating nga namin dumiretso agad ako sa kwarto para makapagpahinga pero ito ang nakita ko, napakadaming gamit para sa aming little star. Napakaswerte nga ng aming baby at ang dami nagbigay sa kanya. Mga blanket, swaddle at bottle warmer na bala ko pa nga sanang bumili. Mayroon pa nga bottle sterilizer, baby bag at baby carrier. At super daming damit. Thank you so much kay Auntie Annie at sa kanyang mga kaibigan na nagbigay ng mga gamit para sa aming baby girl. Bigla nga nawala yung pagod ko sa buong maghapon na imbis na magpahinga na nga ako ay inuna ko pang ayusin ang mga gamit ni baby. Ganun nga ata kapag nanay ka na, mas uunahin mo pa yung gamit ni baby bago ang iba. Kompleto nga yung mga damit na binigay kay baby from newborn to 1-year-old. Eto nga't kinapalan ko na rin ang mukha ko at nakiusap kung pwede ba akong makilaba para pag uwi namin ay wala na akong gagawin at iaayos ko na lang sa cabinet. Hating gabi na nga ito at pinilit ko talagang maglaba dahil maaga kaming aalis kinabukasan para sa aking appointment. Biko. Kung kailan mga anak doon pa nakain yung mga pinagbilihan no? At least hindi na